Shall we all stand, please, and Pastor Archie will come and preach the word. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na alam nyo, hindi lamang dapat nandito tayo pong mga nandito. At hindi lamang nandiyan kayo mga nandiyan na sa labas po, na nakikinig po, nanonood sa live streaming natin, at sa lahat ng kasama sa ating pong pananambahan. Sana hindi lamang tayo nandiyan para ipakita lang, nandito kami, pero pagkatapos wala naman pong nangyayari. Alam nyo, pinakamahalaga talaga, pag kung ano man pong narinig natin, at alam po natin na dapat gawin natin, sapagkat, alam nyo, mahalaga po ang pinag-uusapan natin. Ako, nakita ko kanina na napakaseryoso po ang ating bansa para ayusin. Pilit gawing makadiyos ang bansang ito. Pero kahit anong pilit nila, mga kapatid, at gumamit ng kung ano-ano mang bagay. At salamat na may mga seryosong ahensya ng ating gobyerno para gawing makadiyos ang ating pong bansa. Pero wala na pong mas mahalaga sa halaga ng Biblia na dapat nating gamitin para ayusin po ang ating pong bansa. At isa na po dito para maabot po natin ang ating bansa na dapat po nating gamitin na instrumento at kapangyarihan ay wala pang iba kundi salita ng Diyos. Muli natin buksan ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Matthew chapter 28. Let's go back once again in chapter number 28, verses number 18 down to verse number 20. Sabi ng Bible dito, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." These words came from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Nanggaling po mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo bago umakyat po sa langit. At ito po yung tinatawag natin na dakilang tagubilin ng Panginoong Jesucristo. Kanino po sa church na in-establish ng Panginoong Jesucristo? Ano po yon? We believe that the only church that Jesus Christ established is no other than the local Bible-believing Baptist Church. Once again, let's talk about soul winning. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. At dalahin ko po, Panginoon, na hindi lamang po kami nagpakita sa Google Meet, sa live streaming, kundi, Panginoon, ang okasyon pong ito, Panginoon, ay naniniwala po ako na pinahintulutan niyo po sapagkat gawain niyo po ito, Panginoon. Hindi po namin gawain. At dinadalahin ko po, O Diyos, na magkaroon kami, Panginoon, ng totoong puso. Please, O God, touch our hearts. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng decision na maayos pagkatapos po namin marinig ang mga hamon mula po sa inyo pong mga salita. O Diyos, tulungan niyo po ang inyong pong lingkod, ganun din po ang bawat isa sa amin. Please, O God, Holy Spirit of God, make us humble, O God. And please, ano man pong karamihan na pwede niyo pong makita, masumpungan sa amin pong mga puso at isip, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. At muli, alam niyo kung meron mang pinakamahalaga na dapat paulit-ulit natin na pag-usapan, ay walang iba kundi soul winning. Alam nyo,
Kagabi na narinig natin soul winning ulit. Prayer, sabi ng ating pastor, mga kapatid, pag soul winner ka, dapat giver ka. Pag ikaw ay giver, dapat soul winner ka. Pag ikaw ay giver at soul winner ka, dapat prayerful ka. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin itong tatlong ito, mga kapatid. Wala hong naging soul winner na hindi po prayerful. Wala pong prayerful, mga kapatid, na hindi po naging giver. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ito. Once again, mga kapatid, kung meron mang isa sa mga activities sa simbahan na ating kinabibilangan, mga kapatid, walang iba kundi yung aktibidades, mga kapatid, ng soul winning. Tingnan niyo po yung ating pong binasa. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Napakahalagang tungkulin. Ano sabi niya? Go ye therefore and teach. And that is soul winning. And that is soul winning. Dadalhin natin yung ebanghelyo, mga kapatid, sa lahat ng mga tao na hindi pa ho nakakapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho sa soul winning ay nandyan yung power ng Diyos. Bakit? Sapagkat maririnig po dyan yung gospel. Alam po natin yan, paulit-ulit po yan. Ano po yung gospel? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang ginawang doon sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. And then, ano pang makikita natin? Ang sabi niya, and teach all nations, baptizing them. Pangalawang mahalaga na makikita natin, yung baptism. Baptism. Pag may soul winning, hindi po pwedeng walang baptism. Sapagkat ang baptism, ito po ay siyang paraan ng Diyos upang ang simbahan ni Kristo po ay madagdagan. Sapagkat ang simbahan ni Kristo, mga kapatid, ito lamang po ang institution dito sa lupang ito na itinatag ng Panginoong Kristo, mga kapatid, na hindi ho kayang sirain ng dyablo. Kayang sirain ng dyablo yung ating pamilya, kayang sirain ng Diyos yung ating gobyerno, mga kapatid, pero hindi po kayang sirain ng Diyos yung itinatag ni Kristo na local Bible-believing Baptist Church, mga kapatid, na simbahan ng Panginoong Kristo. Kaya bawat naliligtas sa bawat simbahan ni Kristo, mga kapatid, ay kinakailangan dapat mabautismuhan sapagkat yan lamang po ang paraan ng Diyos para idagdag sa simbahan ni Kristo. And then pagkatapos ng baptism, anong meron dyan, mga kapatid? Anong sabi niya? Sa verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Anong ibig sabihin niyan? That's discipleship. That's discipleship. Kaya napakalaga, mga kapatid, napakalaga po yung trabaho ng soul winning. Walang soul winning, mga kapatid, walang naliligtas. Walang soul winning, mga kapatid, walang nababautismuhan. Walang soul winning, mga kapatid, wala tayong i-disciple. Sapagkat hindi pwedeng i-disciple ang hindi iligtas. Hindi pwedeng bautismuhan ang hindi iligtas. Alam niyo, napakaganda dito, mga kapatid. Anong meron dito? Anong isang napakalagang pangako ng Diyos, mga kapatid, sa trabahong ito na bilin o kabilin-bilino ng Diyos bago umakyat sa langit? Alam niyo, isang bagay na napakaganda dito, sabi ni Biblia, mga kapatid, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ano yung napakaganda, mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo kagabi, ang soul winning na i-expose, mga kapatid, yung power ng Diyos. Yung power ng Diyos. Kapatid, alam nyo ba, yung power ng Diyos at itong power na ito po ang hindi kayang patigilin ng dyablo, mga kapatid, itong power na ito. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ito ay power ng Diyos. Tingnan nyo po, anong sabi ng Biblia? Pinagsanib po dito yung, sabi ng Biblia, nandyan ang Ama, nandyan ang Anak, nandyan ang Holy Spirit, at ang sabi ng Panginoon, and I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Kaya mga kapatid, sa kalagitnaan ng pandemic, bakit may naliligtas sa ating simbahan? Sapagkat hindi ho kayang patigilin ng pandemic na ito ang power ng Diyos sa ating simbahan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Diyos, all power. All power. Pagkatapos umakyat, tinan niyo po, dito po sa Acts chapter 1, verse number 8, alam natin ito. Let's go to Acts chapter 1, verse number 8, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya dito? But ye shall receive power. Ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya mga kapatid, saan po nagsimula ang simbang ito? Nagsimula sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, mga kapatid, nakita po natin yung power hanggang isang araw, nakalabas po ang kapangyarihang ito, sapagkat tuloy-tuloy, kapatid, na hindi tumigil itong kapangyarihang ito, at nandyan yung kapangyarihan pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon hanggang sa nakarating sa lugar na ito. Pero bago makarating ang simbahan ni Kristo sa lugar na ito, iba't ibang pagsubok ng dyablo upang sirain at wasakin ang simbahan ito. Pero hindi kailanman kakayanin ng dyablo na wasakin at sirain ang simbahan ito, sapagkat ang power na ito ay nandyan ang Ama, nandyan si Kristo, nandyan ang Holy Spirit of God, at magpakailanman hindi ho kakayanin ng dyablo na wasakin ang power na ito, mga kapatid. And then, sinubukan po, tinan nyo po dito po sa chapter 4 in the book of Acts, verse number 33. Ano sabi ng Bible dito? Acts chapter 4, let's go first to verse number 7. Acts chapter 4, verse number 7. Alam nyo, nagpatuloy ito. Nagpatuloy. Itong power na ito. Ano itong power na ito? The power of the gospel. Pag sinabi natin gospel, mga kapatid, the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ, paano ma-expose yung gospel? Through soul winning. Through soul winning. Nag-soul winning sila Pedro, nawala na po si Kristo, pero nagpatuloy yung soul winning. Mga kapatid, sabi na Biblia sa book of Acts, verse number 7, and Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, anong tanong nila? They asked, by what power or by what name have ye done this? Then Peter, filled with the Holy Ghost, and said unto them, ye rulers of the people and the elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made. And then sabi na Biblia, mga kapatid, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead. Ano meron dito? The gospel. Even by him that this man is stand here before you whole. Kaya sabi ng Biblia dito, mga kapatid, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven giving among men whereby we must be saved. Alam nyo, nagtataka sila bakit itong si Pedro na nagso-soul winning, mga kapatid, mga unlearned naman ito, walang pinag-aralan. Ang tanong nila, anong power meron ang mga taong ito? Anong power? Unlearned naman ito, hindi naman edukadong tao. Hindi naman nagtapos ng lawyer. Hindi naman, wala namang doctorate ito, mga kapatid. Pero mga kapatid, in verse number 33,
Ang sabi ng Biblia, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. That is the power. Hey, makinig po tayo. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Diyos, pinagsanib puwersa ng Ama, Anak at ang Holy Spirit, mga kapatid. Sino pa ho ang pwedeng makapigil sa kapangyarihan ito, mga kapatid? At alam niyo ba kung nasan itong kapangyarihan na ito? Nandito sa ating simbahan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, and this power, at wala nang mas makapangyarihan dito. All power is given unto me in heaven and in earth. Alam niyo bakit? Sapagkat mga kapatid, hindi rin biru-biruan at basta-basta itong kalaban natin. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Ephesians chapter number 6, anong sabi ng Biblia? Ito yung kalaban natin. Ano sabi ng Bible? 4 verse number 12, Ephesians chapter 6 verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Powers. Hindi po singular, plural. Ibig sabihin marami ito. Marami. Kaya kanina, ang komunismo, naniniwala tayo na ito ay isa sa mga power ng dyablo, kapatid, upang wasakin at sirain, kapatid. At pagka ito'y nagtagumpay ang komunismo sa ating bansa, wala na pong mag-exist, mga kapatid, ang simbahan na katulad ng ating simbahan. Pero salamat sa Panginoon, nang sabi ng Diyos, kahit anong uring power sa mundong ito, kapatid, pagsamasamahin man ng dyablo yung kanyang mga lipores, maging si Lucifer, ang sabi ng Diyos, wala hong pwedeng makapagpatay at makapagpatigil sa kapangyarihan ng Ama at si Kristo at ang banal na Espiritu. At itong power na ito, inilagay sa simbahang ito. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Umatras tayo konti. Anong sabi ni Biblia? Finally, my brethren. Ano sabi niya? Be strong in the Lord. And what is the next? Ano sabi ni Biblia? And in the power of His might. Amen. Kaya nga dapat ang bawat Kristiyano, mga kapatid, huwag tayong tumigil na mag-soul winning, sapagkat pag tumigil na tayo mag-soul winning, wala nang maliligtas, hindi na po ma-expose yung gospel, which is the power of God. Wala na pong mababautismuhan, wala na tayong bisita na katulad na ating nirecognize kanina, wala na pong madadagdag sa simbahan ni Kristo, wala na tayong madidisciple, wala na tayong matuturuan na magpapatuloy sa gawain ng Diyos. At pagka hindi yung nagpatuloy at lumago at mapalakas, mga kapatid, ang simbahan ni Kristo, sino ang lalakas? Yung mga alipores at mga agencies, mga ahensya ni Satanas, mga kapatid. Pero salamat na kung gaano hindi tumitigil ang dyablo ang kanyang trabaho, lalong hindi dapat tumigil tayo. Kung paano seryoso ang mga komunismo for almost 50 years sa ating bansa nag-exist, mga kapatid, dapat maseryoso ang bawat Baptist churches, unang-una sa bawat soul winning ng ating simbahan. Amen. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, kamangha-mangha, bakit si Kristo ay na-inlove sa atin na hindi naman tayo karapat-dapat natibukan ng kanyang puso? Pero mga kapatid, ang lalong kamangha-mangha, tayo mahalin, pero isang Diyos na umiibig sa atin,
Ewan ko sa inyo, meron akong sinulat dito. Ano ang pakiramdam ng isang ama na ibigay mo yung isang anak mo na hindi naman siya nagkasala upang siya'y, mga kapatid, ay maparusahan alang-alang doon sa kasalanan ng iba na wala naman siyang kasalanan. Inako niya yung ating kasalanan, kapatid, at nainlove sa atin. Kung ako tatanungin at mailove sa akin ng Diyos, wala ni katiting para ma-inlove sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, soul winning is the heartbeat of the Lord Jesus Christ. Pero ang kamanga-manga dito, mga kapatid, hindi lang tayo ang mga tibok ng Diyos, ang tibok ng Diyos ng kanyang puso. Hindi lang tayo at hindi lang ang bawat makasalanan, ang puso, ang laman ng puso ng Panginoon Kristo at tibok ng Panginoon Kristo, kundi handa pa ang Diyos na mamatay para sa atin. Alam mo, kanina, hindi ko mapigilin yung iyak ko kanina. Kanina kumakain na kami. Umakyat ako, pinagpatuloy ko yung iyak ko doon sa taas. Sabi ko, bakit may mga umiiyak yung nanay nag-testimony para sa kanyang anak? At umiiyak yung mga nag-present, mga kapatid, para sa bansa natin? Iiwas lamang ang bawat mga bata, lalo na mga kapatid, para hindi maimpluwensyahan sa institusyon ng komunismo. Iiwas lang. Pero hindi niya manaunawa, mga kapatid, ang tungkulin at trabaho natin. Ang NECA ay isang napakagandang institusyon na itinatag ahensya ng ating bansa upang i-expose ang mga trabaho, mga kapatid, ng NPA. Upang hindi lamang mahugot papunta sa paniniwala nila. Nakita naman natin yung activities ng mga NPA. Eh kahit ako, hindi rin ako titigil, mga kapatid, pagka yung anak ko na biktima nila. Hindi rin ako titigil hanggat hindi ko nakikita yung anak ko. Pero alam nyo ba kung gaano ka-importante ang trabaho natin? Hinuhugot natin ang bawat kaluluwa sa buhay ng impyerno. Minsan, mga kapatid, itong trabahong ito, napakadaling malusaw yung burden sa bawat kaluluwa natin. Sila kanina, ipinahayag nila yung kanilang presentation, yung kanilang burden, pagmamalasakit sa ating bansa upang hugutin sa paniniwala ng komunismo. Tayo naman, mga kapatid, ay hinuhugot natin ang bawat kaluluwa na siyang mapupunta sa apoy ng impyerno. Hindi lamang 1 taon sa apoy ng impyerno, hindi lamang 10 taon, kundi ang sabi ni Biblia, day and night, they will be there in hell forever and ever and ever. Isipin natin, mga kapatid, kung ikaw nga ay naiiyak para na pag nabiktima yung anak mo ng mga NPA, lalong dapat tayong umiyak pagka meron pa tayong mga kamag-anak at kababayan sa paligid natin na isang araw, alam natin na hindi naman ligtas, alam natin na siya'y pupunta ng impyerno, pero wala tayong ginagawa, wala tayong pagmamalasakit. Sabi ko, bakit ito mga taong ito? May burden sila para ang bawat kabataang Pilipino, at hindi lang mga kabataang Pilipino na siyang mabiktima ng mga NPA, hindi lamang NPA, mabiktima ng droga, mabiktima ng alak, mabiktima ng sigarilyo, mabiktima, mga kapatid, ng mga wiles ng dyablo. Hey, hindi natin nakikita ang kaaway natin. Kaya, mga kapatid, maging ang bawat Kristiyano, miyembro na tayo sa simbahan ni Kristo, mga kapatid, pero hinuhugot pa rin tayo ng dyablo para tayo palisin sa kanyang simbahan. Alam niyo kung bakit maglailo tayo, manlamig tayo, para tayo tumigil na magsalwining, sapagkat matalino si Satanas. Ha? Kaya nga sabi na Biblia dito, ano sabi niya? Ano sabi na dito? Wherefore, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world,
against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kaya salamat mga kapatid, ng sandata natin sa ating trabaho, walang iba kundi salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang gobyerno, marami mga instrumento sila para patayin ang mga kontra laban sa programa ng gobyerno. Pero salamat mga kapatid, ang sandata natin sa ating simbahan para gamitin sa soul winning, walang iba kundi salita ng Diyos. Ito lang mga kapatid, hindi kakayanin ng dyablo ito. Amen. Ito ang sandata natin mga kapatid na hindi kaya ng dyablo, sapagkat nandito po nakapaloob yung ebanghelyo, yung recorded na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam nyo ba, maging si David, anong sabi ni David? Tingnan nyo po. Let's go to Psalms, verse number 29, chapter 29, verse number 4. Psalms 29. Ano sabi ng Bible dito? Verse number 4. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is powerful. Narinig natin yung katotohanan tungkol sa giving is powerful. Katotohanan tungkol sa prayer is powerful. Katotohanan tungkol sa soul winning is powerful. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Amen. Another verse in 2 Corinthians chapter 10, verse number 10. Ano sabi na Bible dito? For his letters, the word of God, say they, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible. And another verse, alam niyo po ito? Hebrews 4:12. Ano sabi ng Bible dito? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang ang ating burden ay yung pwedeng mabiktima ng komunista, kundi ang concern natin, kahit na po kapatid, yung biktima na ng mga komunista, katulad kanina nandito yung mga ibang nag-testimony, biktima ho sila ng paniniwala, wicked na paniniwala, pero mga kapatid, pag narinig nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid, kahit sino po, sabi ko sa inyo kagabi, kayang baguhin ng Diyos. Huh? Again, alam niyo, isang bagay na iniisip ko kanina at naiiyak ako. Bakit ang Panginoong Kristo na in love sa akin, at hindi lang na in love sa sobrang pagka-in love ng Diyos sa akin, hindi naman ako ka-in love, ay handa siyang mamatay hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. At hindi po ordinaryong kamatayan, mabuti sana kung pinaril mo lang, tapos na. Hindi o mga kapatid, pinarusahan sa kinoronahan ng tinik, pinahirapan, dumanak ang kanyang dugo. Kapatid, pinahirapan talaga, inilibing. Alam niyo, minsan,
Sapagkat paulit-ulit na natin naririnig ito. Sasabihin ko sa inyo, kaya nga wala tayong burden sa soul winning. Alam niyo kung bakit? Sapagkat matalino ang dyablo, pinapatay niya yung burden natin. Pinapatay niya yung heartbeat natin. Dapat ngayon kung tinanggap na natin si Kristo, na kay Kristo na tayo mga kapatid, dapat parehas yung tibok ng puso natin. Kung siya'y patuloy na umiibig ng mga makasalanan, dapat ganun din po tayo. Hindi natin iniibig yung kasalanan, pero ang iniibig natin yung bawat tao na makasalanan, sapagkat lahat ay makasalanan. Kung ang Panginoon ay hindi ka tinignan sa kalagitnaan ng iyong kasalanan, kung saan ka natagpo ng Diyos, ganun din po ako mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako, tayo lahat, ang nasa isip at nasa puso ng Diyos, sapagkat tayo ang tibok ng puso ng Diyos hanggang siya'y napunta sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Nakita niyo kanina yung nanay iyak ng iyak. Eh kung ikaw kaya mismo yung biktima niya, na biktima rin, hindi ka rin makatulog, hindi ka rin. Pero mga kapatid, napakabigat na pong isipin yun. Ako siguro magpapaterepa din ako na katulad ng sinasabi niya. Pero mas mabigat isipin mga kapatid, yung ating mga loved ones, yung ating mga kababayan, isang araw masusunog sa apoy ng impyerno. At least ito mga kapatid, pwede pa tayong manalangin at umaasa pa tayo. Baka ito hindi pa patay. Nandyan lang yan. At isang araw makakapiling pa ng itong nanay na ito. Pero pagka ang isang tao, kaluluwa ng tao na nandoon sa apoy ng impyerno, kahit anong puwersa at ahensya ng gobyerno, wala nang pwedeng umugot sa isang kaluluwa na nandoon sa apoy ng impyerno. Nakita niyo po yung isang mayaman na kahit anong pagmamakaawa ang gagawin niya, wala na siyang nagawa. Anong pakiusap ng mayaman? Panginoon, sabi niya, meron pa akong 5 mga kapatid doon sa aming tahanan. Pwede bang magpadala ka ng mga soul winners? Kaya mga kapatid, tayo mga soul winners, huwag tayong tatamad-tamad, huwag tayong manlalamig, huwag tayong tumigil, huwag tayong mag-quit. Di baling wala tayong pambili mga kapatid ng iba't ibang material na bagay meron tayo. Bakit kahit tumigil tayo na bumili ng damit natin, tumigil tayo na kumain, tumigil tayo sa ibang bagay, pero wag lang tayong tumigil na mag-win ng kaluluwa at magdala sa simbahan yung na-win natin at mabautismuhan at ma-disciple natin. Muli nating turuan na mag-soul winning upang ang simbahan mga kapatid mananatili na nandito yung kapangyarihan ng Panginoon. Alam mo kanina, sabi ko, Panginoon, lalo kong pagbubutihin yung soul winning life ko. O kahit anong dami ng pera mo, kapatid, walang kwenta yan kung hindi ka nagagamit sa kaligtasan ng kaluluwa sa paligid natin. Kaya kita nyo, nandyan yung gospel na, sa soul winning, nandyan yung power ng Diyos. Nandyan yung heartbeat ng Diyos. Nandyan yung presensya ng Diyos. And then lastly, soul winning. Soul winning is the joy of heaven. Soul winning is the joy of heaven. Alam natin itong verse na ito. Alam nyo, ako kahit paulit-ulit ito, pero napakagandang uulit-ulitin. Sabi ni Biblia sa Luke 15, ano sabi ng Bible dito, verse number 7? I say unto you, that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Alam mo, inuulit-ulit, mga kapatid,
ng verse number 10, sabi ng Biblia, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one. Just one. Kaya napakaganda yung kanta na, just one more soul. Just one more soul. Just one more soul. Soul winning is the joy of heaven. And if soul winning is the joy of heaven, mga kapatid, it must be the joy of our churches, and it must be the joy of every believers and members of every local believing Bible Baptist Church. Kaya kayo mga nadi-discourage, mga kapatid, nagbabackslide, nalalamig, naglalahilo, alam nyo kung anong problema nyo, you are not winning souls. Kapatid, paano ka magkukwit kung napapasaya mo ang langit? Therefore, kung mapapasaya natin ang langit, ay makinig tayo, wala na pong ibang institusyon na itinatag ng Diyos na dapat magpasaya sa buong kalangitan maliban sa local Bible-believing Baptist Church na itinatag ni Kristo. Masaya ang Diyos pag may naliligtas kahit isang kaluluwa. Masaya ang Diyos pag may nababautismuhan. Masaya ang Diyos pag may nadidisciple. Kung walang nag-soul winning, wala ako, wala tayo lahat dito. Kung walang nag-soul winning, hindi tayo nabautismuhan. Kung walang nag-soul winning, mga kapatid, walang nag-disciple sa atin dito. Nagsimula lahat sa soul winning. Alam mo, mga kapatid, hindi mo kinakailangan magkaroon pa ng 1 milyon para sumaya ka at mapasaya mo ang langit. Pero kahit may 1 milyon ka, kung di mo mapapasaya ang langit, hey, walang kwenta ang 1 milyon mo. Hey, di baling wala akong 1 million, di baling wala akong kapera-pera sa bulsa ko, sa bangko ko, at least araw-araw napapasaya ko ang buong kalangitan. Nandoon ang Ama, nandoon si Kristo nakaupo sa kanang luklukan ng Ama, at kasama ko ang Holy Spirit pag ako nagsoul winning. O kahit wala akong adobong ulam araw-araw, adobong baboy, sausage. Pero alam mo, mga kapatid, sa totoo lang, pag napasaya mo ang langit, alam mo, kanina, nagbihis na ako na maaga. Sabi ko, maaga pa lang, gusto ko nang pasayahin ang langit. Umikot ako dyan kanina. Umikot ako, unang approach ko, hindi ako pinaniwalaan. Pangalawang approach ko, grabing pasasalamat niya. Pangatlong approach ko, gusto ko lang masira yung araw ko. Kasi masaya na ako eh. Ayun, natsempohan ko yung class 66. Sabi niya, alam mo ako, marami akong source pagdating sa Diyos. Sabi niya, hindi lang Biblia ang source ko. Eh sabi ko, demonyo ito, umalis na ako dito. At least sabi ko, yes sir, napasaya ko na ang langit. Alam niyo ba, mga kapatid, kanina, nag-a-announce si pastor. May mga bisita, sigurado maliligtas yun. Kaya ako'y naniniwala, kapatid, maaari yung ibang tao, hindi pabor ang pagtitipong ito. At sino mang mga tao dyan sa paligid natin, at maaring kinikriticize nila yung pagtitipong ito. Pero kung walang pagtitipong ngayong gabi, nasaan, mga kapatid, yung mga bisita natin ngayon? At ako'y naniniwala at tayo naniniwala, masaya ang buong kalangitan sa pagtitipong ito sapagkat meron tayong bisita. At kung meron tayong bisita, masaya ang buong kalangitan sapagkat, mga kapatid, hindi tayo papayag at hindi papayag si Kristo, ang Ama, ang banal na Espiritu, na hindi maliligtas itong mga bisitang ito.
At tiyak kung meron mang pagtitipon na ayaw ni Satanas, ito yon. Pero mga kapatid, masaya ang langit ngayon. Masaya ang Ama ngayon. Masaya si Kristo ngayon. Masaya ang Holy Spirit, mga kapatid. Sinong nagdala sa mga bisitang yan? Si Kristo. Instrumento lang tayo. Sapagkat sabi ni Kristo, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Ay mga kapatid, kahit anong ganda ng business mo, maganda ho na magkaroon tayo ng business at makaipon tayo ng salapi, pero walang kwentang business mo at iniipin mo na salapi mula sa business mo pag hindi mo ginamit para sa kaligtasan ng kaluluwa sa paligid mo. Mga kapatid, soul winning is the joy of heaven. Yeah. Amen. Soul winning is the joy of heaven. Bakit tayo nandito? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Kung hindi rin masaya ang kalangitan sa paglilingkod natin. At titigil na ako maglingkod. Hindi rin naman masaya ang Panginoon sa paglilingkod ko. Tumigil na ako. Kaya mga kapatid, huwag tayong papayag na sumikat ang araw at lumubog ang araw sa isang araw na hindi natin napasaya ang buong langit. O salamat sa Panginoon na kahit lumubog ng araw sa araw na ito, may mga bisita tayo. Woo! Masaya ang langit. Oh, masaya ang langit, mga kapatid. Kaya nga makita nyo yung burden ng ating pastor, wala dapat tayo mga services na walang bisita. Oh? Kaya mga kapatid, soul winning is the joy of heaven. Sabi ng Diyos, isa lang. Masaya ng langit. Kaya napakaganda. Pag nagta-travel, sabi ko, Panginoon, hindi po pwedeng makarating ako doon sa bahay na walang naligtas. Magkarga ka, magkrudo ka. O magkrudo ka ng 2,000, matagal na yon. 5 minutos na nakaganon doon yung gasoline boy o gasoline girl. Birahin mo na. Yes, sir, again. Pag tumigil ka doon sa mga gasolinahan, mga kapatid, huwag kang aalis dyan na walang naligtas. Maging sa pagtatravel mo, saan ka mo pumunta, napapasaya mo ang langit pag may naliligtas. Amen. Kaya mga kapatid, ang simbahan, ito dapat ang institusyon na nagpapasaya sa buong kalangitan. Bakit? Sa atin po iniwan yung tagupilin, humayo kayo, magbautismo, at mag-disciple. Dito. Hindi lang naman iniwan sa isang tao. Kung member ka dito, kasama ka sa trabahong ito. Hindi ba napakaganda, mga kapatid? Kung meron tayong 1,000 na member, 2,000, 3,000, at nagso-soul winning yan, maring hindi man araw-araw ikaw nagso-soul winning, pero mahalaga, mga kapatid, huwag kang tumigil na mag-soul winning. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Huwag tayong tumigil. Bakit? Hey, soul winning is the joy of heaven. Na ngayon, bago tayo magtapos ngayong gabi, ilan sa ating mga kalagitnaan ngayon na magsasabi, gagawa tayo ng desisyon ngayong gabi at sasabihin natin, Pastor, hindi man ako magkukumit na mag-soul winning araw-araw, pero magkukumit ako na maging faithful ako sa soul winning. Yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Maging tapat tayo sa soul winning. Maging faithful tayo sa soul winning. Lahat ng lakas natin, finances natin, anumang bagay na pwede natin gamitin, lahat ng paraan. Maligtas lang, mga kapatid. Ang bawat kaluluwa na dapat maligtas, gawa tayo ng paraan. Kaya pinakamaganda, mga kapatid, sayang naman yung pakikinig natin dito.
3 araw o 3 gabi. Tapos pagkatapos, narinig na natin yung giving, narinig natin yung prayer, narinig natin yung soul winning. Tapos wala tayong gagawin na commitment. Sabi nga ng ating pastor, mga kapatid, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ito. Pag soul winner ka, giver ka. At pag giver ka, prayerful ka. Tingnan niyo po yung simbahan sa Bugavax. Prayerful. Na magkakasama ito. Kaya ngayon, mga kapatid, wag po nating palalagpasin. O sabi man natin, si Pastor RJ lang man nagsalita niyan, hindi naman. Oo, ako yung ginamit ng Diyos, pero bilin ng Diyos ito. Tagubilin ng Diyos ito. Kaya ngayon, kung gusto mong mag-enjoy ka sa Christian life mo araw-araw, pasayahin mo langit araw-araw. Kung gusto mong powerful ang buhay mo, mag-soul winning ka. Alam mo, yung sinabi na lang ng Diyos, I am with you always. Alam mo, akong gusto kong sharean, yung parang hindi nakikinig. Yun ang masarap yun eh. Bakit? May challenge eh. Pero sino nakakaalam na hindi makikinig yan? Kaya mga kapatid, ang atin lang, sumunod lang tayo sa tagubilin ng Diyos. Ngayon, narinig po natin ito. Dapat wag po natin palalagpasin. Gagawa tayo ng commitment. Panginoon, I want to be a faithful soul winner. Simula po ngayon. Alam mo, sinabi ko po yan. 10 years ago. Hindi naman po 10 years ago. Nung nandito pa ho kami, nandoon pa ho sa BNS, sabi ko sa inyo kagabi, biyaya ng Panginoon, nilalakad namin yan. 2 kami ni Joey, mula gate 3 hanggang staff house. Tapos sabi ko, Brad, huwag tayong sumakay. Magano ulit tayo, lakad tayo. Lalakad kami niyan. Pagdating namin doon sa PNS, magbibilangan kami ng souls born. Hindi naman sa paramihan. Visit kami, dire-diretso kami sa staff house. Pero 100 kami. Kalahating araw pa lamang yun, biyaya ng Diyos. Hindi ho paramihan. Pero kung maglalakad ka, marami kang makakasalubong. Sabi nga, doon ka nakuho eh. Pwede mo naman lakarin yung area mo, papuntang area, lakarin mo na. At pag may nasalubong ka, bahagian mo na. Kaysa naman sasakay ka, matutulog ka doon sa tricycle, walang nangyari. Natulog ka na, wala pang nangyari, wala pang naligtas, lumagpas ka pa. Lumaki pa yung binayaran mo. Galing sa simbahan yung pera. Kung naglakad ka, may naligtas, meron ka pang prospect na maging bisita. Kaya sabi ko sa mga full-time doon, pwede naman lakarin, maglakad na. Malala ko, lalakarin ko yung dumating ako doon, mula po doon sa church, lalakarin ko hanggang doon sa may Balatok. Tapos babalik ulit ako, maglalakad pabalik. Madali yung pababa, pero yung paakyat ang hirap. Pero nakakarami ako, biyaya ng Panginoon. Soul winning. Kaya ngayon mga kapatid, hindi po aksidente na narinig natin itong mga mensahe ito. Kaya kinakailangan magpasyaho tayo. Huwag tayong pupunta sa altar na ito na hindi ho natin tutuhanin yung ating pong gagawin na desisyon ngayong gabi. Alam niyo, sa totoo lang ito, sasabihin ko po sa inyo, hindi ko po sinasabi ito para magyabang. Ako ay nagpapasalamat. Hindi ko pinapasalamatan itong pandemic na ito. Pero kung kailan nagkaganito tayo, naging prayerful ako, biyaya ng Diyos. At lalo akong naging soul winner. At sabihan ng Panginoon, pati yung giving ko. Kaya, ngayong gabi, wala namang bago dito. Paulit-ulit lang naman itong mga narinig natin. Narinig na ito natin, paulit-ulit. At napakadagal na panahon sa ating pastor.
Pero ang problema lang natin, hindi tayo seryoso sa mga narinig natin. Kaya maganda paulit-ulit hanggang magkaroon tayo ng burden. Na ngayong gabi, maganda ho, lumapit tayo sa Panginoon at gawa tayo ng totoong desisyon. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po. Panginoon, alam niyo po, wala pong magaling sa amin. Mahirap po maging consistent, Panginoon. Napakabilis po namin, napakadali po naming magbago. Pero kung gaano kapursigido, Panginoon, ang dyablo, nasirain, wasakin, ang mga anak ninyo, Panginoon, patigilin na merong commitment sa inyo at napakarami pa pong mga matatagal na pong ligtas na wala pa pong commitment. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa area ng soul winning. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kasama po, Panginoon, patuloy ang aking sarili. O Diyos, tulungan niyo kami na patuloy, Panginoon, na manatili po kami kung ano po ang tungkulin na sinimulan ninyo, iniwan ninyo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat po. Isang pribileyo, Panginoon, na kami po'y magamit po, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pagwin ng kaluluwa. Salamat po, tulungan niyo po kami. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Great message. We'll not prolong the invitation. If the Lord is speaking to your hearts through the message, we have heard messages, great messages. Then let's come to the altar. Let's do it. Father, once again, we thank you for the messages that we heard for the whole day. Thank you for using Pastor Bernard and Pastor RJ. Thank you, oh God, for giving us a humble heart, an open minds, oh God, to receive your words with gladness. Oh God, I pray, let this word, oh God, your messages, oh God, pierce into the hearts of your people. Let it remain there, oh God. We really need to get back to it. We really need to work it. Kailangan po namin ito, Panginoon. Wala na pong iba na pwede kaming
gawin, Panginoon, na siyang magpapaalala at mag-iiwan, Panginoon, ng alaala sa lupang ito, maliban sa mga kaluluwang naliligtas. Mga kaluluwang aming pinapipray, Panginoon, at mga kaluluwang pinagtutuunan po namin ang aming mga finances, Panginoon. We give because we need to see people get saved. We pray because we need to see people get saved. And we go out, oh God, to win them. Thank you. Thank you. We praise you for what thou hast done, for this wonderful revival, oh God. We praise you in Jesus' name. Amen. All right, great messages. Amen. My goodness, I'm telling you. Amen. Great messages. Nakakatuwa, mga kapatid. Amen. Sulit. Amen. Yeah. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, yung pag-uusig, ganyan lang. Ganyan lang ang pag-uusig. Pero pag tinignan mo ito kung ano ginagawa ng Panginoon, walang katapat. Walang katapat. I hope